Nagsimula sa isang grupo ng mga elite na sundalo na kilala bilang koponan ng Phoenix na pumasok sa isang lagusan upang isagawa ang isang mapanganib na misyon. Ang kanilang layunin ay makapasok sa punong tanggapan ng isang ilegal na armas na nakikipag-ugnayan sa mafia. Matapos ang mabilis na pag-neutralize sa isang gwardya, nagawa nilang makontrol ang CCTV system na minamanipula ito para sa kanilang kalamangan. Habang ang dalawang sniper mula sa labas na sina Brandon at Zandy ay naghihintay ng signal mula sa kasamahan sa loob ng tunnel. Ilang sandali ang signal ay dumating, at maingat na pinili ni Brandon at Zandy ang kanilang mga target bago kumilos. Habang ang koponan ng Phoenix ay lumabas mula sa tunnel na pinasok nila ang kuta ng mafia at kumakalat upang isakatuparan ang kanilang mga individual na gawain. Isa-isa ang mga kaaway ay tahimik na inalis. Ngunit ang isa sa mga miyembro ng mafia ay napagtanto na ang kanilang base ay nasa ilalim ng pagsalakay. Nagmamadali siya upang ipaalam sa kanyang amo ang sitwasyon. Si Kovalov, ang leader ng mafia, ay nagpaputok ng ilang putok. Dahilan na nag-trigger ang alarma upang alertuhan ang kanyang mga tauhan tungkol sa kabuluhan. Sumiklab ang laban sa pagitan ng mga tauhan ni Kovalov at isang mabangis na putok ng baril ang sumiklab. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, dalawa sa sniper ni Kovalov ay nagtangkang alisin sina Brandon at Zandy. Ngunit nakita ni Zandy ang kanilang posisyon sa oras, na magkasama sila ni Brandon ay inalis ang banta. Si Kovalov at ang isa sa kanyang mga natitirang tauhan ay muling nakikipag-ugnayan habang lumalaban. Si Kovalov ay tinawagan ang kanyang kaalyado, ang punong ministro na kasabwat sa kanyang mga operasyon, at humiling ng agarang reinforcements. Nang hindi inaasahan ay ipinaalam sa kanya ng punong ministro na darating ang backup sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Na napagtanto ang malagim na sitwasyon, si Kovalov ay inactivate ang sandata na ginawa ng kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, ang Phoenix team ay nagawang ma-corner si Kovalov kasama ng kanyang natitirang tauhan. Sinabi ni Kovalov na lahat sila ay mamamatay. Sa oras na ito, isang shockwave ang naganap na nagpatalsik sa lahat ng tao sa silid, kabilang si Kovalov at ang kanyang mga tauhan. Ang eksena ay lumipat 2 araw na nakalipas na nagpapakita ng isang sasakyang panghimpapawid na lumapag sa tigang na lupain ng Costa Verde. Nang hindi inaasahang lumabas si Brandon mula sa sasakyang panghimpapawid, biglang tinawag upang tumulong sa misyon. Sa sandaling iyon ay sinalubong siya ng isang nagpapahayag na commander na nagngangalang Modus, na nagpapasalamat sa pagdating ni Brandon. Sinabi ni Modus na ang kakayahan ni Brandon bilang isang sniper ay isang malugod na karagdagan sa kanilang mga puwersa. Bilang isang resulta, 2 mahinhin na lalaki kabilang ang isang nagngangalang Nova ay malugod na tinanggap si Brandon. Habang sila ay naglalakbay patungo sa base, ibinahagi ni Nova ang kalunos-lunos na kasaysayan ng kanyang bansa. Ipinahayag niya na ang kanyang ama ay minsan nang namuno sa bansa. Ngunit pinagtaksilan at pinatay ng kanyang sariling uncle na nagsisilbi ngayon bilang punong ministro. Ang kanyang tiyuhin ay pumanig sa mga mafia upang bumuo ng isang advance na armas. Kung ito ay mabubuo, maaari itong makapekto sa bawat bansa. Sa pagdating sa base, si Brandon ay muling nakasama ang kanyang dating kaibigan na si Zero, ang pinuno ng CIA. Si Zero ay nagpapaliwanag na si Brandon ay tinawag upang tumulong sa paghuli kay Kovalov, ang Russian mafia boss na matagal nang nagsusuplay ng mga ilegal na armas sa Amerika. Gayunpaman, si Kovalov ay naging mas malakas dahil sa kanyang alyansa sa punong ministro na ginawa siyang mas malaking banta. Si Zero pagkatapos ay ipinakilala si Brandon sa mga sundalo sa kampo. Isa silang nagkakaisang pangkat upang hulihin si Kovalov. Hindi nagtagal ay dinala ni Modus ang isang kabataang lalaki na nagngangalang Zandy, isang talentado ngunit walang karanasan na sniper na hindi pa kumikitil ng buhay. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, ang koponan ay nagsimulang magsanay na para bang sila ay nasa kutanan ng mga mafia. Habang ang mga kasanayan ni Zandy ay bumaril sa ilalim ng patnubay ni Brandon. Nang matapos ang sesyon ng pagsasanay, tinanong ni Zandy si Brandon kung ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang sniper. Ang pinakamahirap na sagot ni Brandon na ang pagtapos sa isang buhay sa unang pagkakataon, ito ay isang mabigat na hamon. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang layout ng silid na kanilang sasalakayin. Si Modus at ang kanyang deputy ay binalangkas ang mga detalye ng misyon na nagtatalaga ng mga tiyak na tungkulin sa bawat sundalo. Buong pagmamalaki na pinangalanan ang kanilang unit ng Phoenix. Makalipas ang ilang oras, ang mga sundalo ay nagtipon upang magpahinga at magsalo-salo ng pagkain. Ang isa sa kanila ay nagtanong kay Modus kung sino ang unang taong na-recruit niya. Ipinahayag ni Modus na siya ang kanyang deputy na si Angel. Hinangaan niya ang tapang ni Angel para komprontasyon sa mga terorista. Sa kabila ng pagiging kakaunti at nasaksak ng 12 beses, ay lumaban si Angel gamit ang kanyang mga kamay. Sa huli ay natalo niya ang kanyang kalaban.
Nang marinig ito ng mga sundalo na sabik na pinakiusapan si Angel na ipakita sa kanila ang mga peklat mula sa labanan na iyon at nahihiya siyang ipinakita ito. Pagkatapos kumain nilapitan ni Brandon ang dalawang sundalo na laging nakikitang magkasama at nagtatanong kung sila ay hindi mag-asawa, ipinaliwanag nila na sila ay magkapatid. Kilala sila bilang ang kambal na palakol dahil palagi silang umaasa sa kanilang mapagkakatiwalaang mga palakol bilang huling paraan ng sandata. Kinabukasan tinanong ni Zero si Angel kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na siya ay nag-sketch sa mukha ng militanteng pumatay sa kanyang anak na umaasa na balang araw ay mahanap niya ito. Nang maglaon ay tinipon ni Modus ang kanyang kupunan para sa isang pahayag. Binigyang diin niya na ang kanilang pangunahing misyon ay hulihin si Kovalov ng buhay upang siya ay malitis sa isang internasyonal na hukuman at ilantad ang mga krimen ng punong ministro. Ngunit kung lalaban si Kovalov, sila ay autorisado na paksin siya. Isang gabi, tinanong ni Modus si Brandon tungkol sa pag-unlad ni Zandy. Sa sandaling iyon tinanong niya kung handa na si Zandy na maging kapartner ni Brandon bilang sniper sa kabila ng walang experience. Sagot ni Brandon na susubukan niya si Zandy ngayong gabi. At kung siya ay mabaygo, hindi siya makakasama sa misyon. Mamaya ng gabing iyon dinala ni Brandon si Zandy sa isang liblib na lugar. At inutusan siyang barilin ng isang lalaking naninigarilyo sa labas sa kalapit na bahay. Nag-alinlangan si Zandy sa pakikipagbuno sa hindi pamilyar na sitwasyon at pagtatanong kung bakit siya dapat pumatay ng isang tao nang walang malinaw na dahilan. Sa kabila nito mahigpit na sinabi ni Brandon na hindi dapat mag-overthink si Zandy sa kanilang pag-aalinlangan sa pamamagitan lamang ng pag-aalinlangan sa kanilang trabaho. Nang walang pag-aalinlangan ginawa ni Zandy ang utos ni Brandon. Gayunpaman ang baril ay nagpaputok ng mga blanko na bala, si Zandy ay naguguluhan na hindi sigurado sa tunay na intensyon ni Brandon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Brandon na ito ay isang pagsubok sa pag-iisip para kay Zandy. Kung si Zandy ay tumanggi na hilahin ang gatilyo siya ay nabigo sa pagsusulit at hindi siya nakapasok sa misyon. Sa kabutihang palad sa kabila ng kanyang mga reserbasyon ay pumasa si Zandy. Sa sandaling iyon ikinwento ni Brandon kung paano siya mismo ay nabigo sa nakaraang 2 taon ng pagsasanay sa militar. Sa sumunod na araw ang buong kupunan ay naghanda para sa kanilang misyon. Sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang sumakay sa kanilang mga sasakyan at sumabak sa labanan tulad ng inilalarawan sa mga pambungad na eksena ng pelikula. Ang eksena pagkatapos ay tumalon pabalik sa kasalukuyan kung saan papasabugan ni Kovalov ang kanyang advanced na sandata. Nang hindi inaasahang lahat ng tao sa silid ay nakaligtas sa pagsabog kasama si Kovalov. Bigla siyang tinutukan ni Zero ng baril, at ang buong Phoenix team ay nagtipon-tipon kasama si Brandon. Nais nila na si Mades ay magpaliwanag sa nangyaring pagsabog. Sinabi ni Mades na si Kovalov ay nagpakawala ng isang sonic wave mula sa kanyang sandata. Ngunit sa kabutihang palad ang lahat ay hindi nasaktan at hinikayat silang kunin ang data ng server mula sa advanced na sandata na nasa ilalim pa rin ng pag-unlad. Gayunpaman si Kovalov ay nagbabala na lahat sila ay nasa matinding panganib. Dahil ang mga militanteng puwersa ng punong ministro ay malapit nang dumating at ang sonic wave ay malapit nang mag-trigger ng isang sakuna. Sa kanyang mga salita, si Modus ang ibang Phoenix team, kasama si Kovalov ay bumagsak ng ilang sandali. Tinanong nila ang nagdisenyo ng armas kung papaano ihinto ang nangyayari. Ngunit sinabi niya na wala na siyang magagawa. Hindi nagtagal ang mga na-expose sa wave ay namatay. Iilan lang sa mga miyembro ng Phoenix ang nananatiling matatag. Sinabihan sila ni Zero na kailangan nilang umalis bago pa man dumating ang mga kalaban. Gayunpaman tumanggi si Angel na umalis, na hindi kasama ang mga namatay na kasamahan. Iginiit niya na bibigyan sila ng isang magandang libing. Dahil dito isang pagtatalo ang naganap sa pagitan ni Zero at Angel. Hanggang sa makialam si Nova na nagmumungkahi na dapat gawin ni Brandon ang pinal na desisyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, sinabi ni Brandon na kailangan nilang kunin ang data ng server mula sa advanced na sandata kung mabaygo silang gawin iyon ng punong ministro ay magpapatuloy sa pagpapaunlad nito. Na posibleng mapuksa ang isang lungsod o kahit isang bansa sa loob ng 3 minuto. Bilang resulta, hinimok ni Brandon si Zero at Nova na magtungo sa loob ng lab. Habang inutusan ang iba na ilabas ang mga nawalang kasamahan. Sa loob ng lab, inihayag ni Nova na ang armas ay 70% na kumpleto at ang naunang pagsabog ay isang maliit na test lamang. Napag-alaman na ilang mga bansa kabilang ang North Korea ang nakabili na ng mga hilaw na materyales para sa armas na ito. Si Zero pagkatapos ay nagtanong kung maaari nilang dalhin ang buong server kung saan tumugon si Nova na imposible nang walang maraming sasakyan. Sa huli ay napagpasyahan ni Brandon na i-upload ang lahat ng data ng server sa isang satellite upang masira ang pag-access nito.
Hindi nagtagal ang buong grupo ay nagtipon, at sinabi ni Brandon na nai-upload ang mga server data sa satellite. Nagpahayag ng pangamba si Angel na binanggit ang proseso ng pag-ubos ng oras at ang nalalapit na pagdating ng militanteng grupo ng punong ministro. Sa kabila nito ay iginiit ni Brandon na isang panganib na kailangan nilang kunin. Kasunod ng kanilang kasunduan, si Brandon ay nagtalaga ng mga gawain. Si Nova ay naghahanda ng mga gawain sa server at ang iba ay maghahanda para sa kanilang posisyon. Si Nova ay sinubukan na makipag-ugnayan sa kasama ni Modus na umaasang makakakuha ng tulong. Makalipas ang 30 minuto ang pag-upload ng data ng server ay umabot lamang sa 50%. Pagkatapos ay inabot ni Brandon kay Nova ang isang cellphone na nagpapaliwanag na ang unang tawag ay konektado sa bomba sa koridor. Habang ang pangalawang tawag ay nalink sa bomba sa silid ng lab. Sa ilang sandali pagkatapos na ang bawat miyembro ng koponan ay yumako sa kani-kanilang mga posisyon. Si Hera ay nagdadalamati pa rin sa pagkawala ng kanyang kapatid. Siya ay handang lumaban ng buong tapang para sa paghihiganti. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga militanteng puwersa ng punong ministro. Nang lumampas ang dalawang sasakyan sa perimeter, matagumpay na nagrally ang mga puwersa ni Brandon sa pag-neutralize sa 12 ng mga kalaban na sundalo. Sa isang pagkakataon ay naubusan ng bala si Hera at inutusang umatras sa loob ng base. Desperado na galaw si Hera ay itinaas ang kanyang mapagkakatiwalaang sandata ang palakol at nagawang talunin ang mga tropa ng kaaway. Samantala si Zandy, Angel at Zero ay natagpuan ang kanilang mga sarili na corner. Ang kanilang mga bala ay papaubos na. Sa takdang oras ay bumaba si Brandon mula sa rooftop na nag-utos sa kanila na umatras sa base habang pinipigilan niya ang kalaban. Sa magkahiwalay na paghaharap, sa wakas ay hinarap ni Angel ang babae na pumatay sa kanyang anak na babae. Nagtapos ang laban sa pagtapos ni Angel sa babae. Pagkatapos mag-cross ang landas ni Brandon at Zero, sa sandaling iyon ay itinuro ni Zero si Brandon sa kusina. Habang siya mismo ay pumasok sa opisina at haharapin ang isang grupo ng mga kalaban na sundalo. Sa kabila nito ay hinarap din ni Brandon ang kanyang bahagi ng kaaway na mga sundalo. Sa kabilang banda 7 kalaban na sundalo ang pumunta kay Nova, na nakaramdam ng labis na pagkabalisa na gawa ni Nova ang desperadong tawag na kumonekta sa mga bombang itinanam sa pasilyo. Hindi nagtagal ipinaalam niya sa team na kumpleto na ang pag-upload. Inutusan sila na umatras kaagad at magsama-sama sa itinalagang lokasyon. Ang eksena pagkatapos ay lumipat kay Hera na napalilibutan, hanggang sa biglang namatay ang mga ilaw. Nang buksan ni Hera ang kanyang flashlight nakita niya ang sarili niya na nakaharap sa ilang mga sundalo na agad na umatake sa kanya, nakakalungkot na matay si Hera. Sa ibang lugar hinimok ni Brandon ang team na piliting makapunta sa meeting point. Nang si Brandon ay papalabas, siya ay nabaril, nang makita ito si Zero ay pumunta sa kanyang tabi at sinabi sa kanya na ang lahat ay magiging maayos. Sa ibang lugar si Nova ay nabaril din ng ilang beses, ngunit mabilis na naalis ni Zandy at Angel ang mga sundalong umatake sa kanya. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na ang lahat ng mga tropa ni Brandon ay nagtipon sa meeting point. Pagkatapos ay ibinigay ni Nova ang kanyang telepono kay Brandon at inutusan siyang gawin ang pangalawang tawag na magpapasabog ng mga bomba sa lab. Sa huli sinabi ni Brandon sa team na maghanda sa isang pagsabog. Hindi nagtagal, 12 ng mga kalaban na sundalo ang nagsimulang umatake. Si Brandon pagkatapos ay inutusan ang natitirang mga tropa na umatras sa tunnel na determinadong pigilan ang mga sundalo ng kaaway. Gayunpaman si Zero ay tumanggi na umalis sa kanyang tabi na nagpapaalala sa kanya na siya ang nagudyok kay Brandon na pumunta at si Zero ay nagpasya na manatili sa kanya. Sa wakas ay inutusan ni Brandon si Angel at Zandy na umalis na binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahatid ng data sa United Nations at mabilis na ibigay ang data sa United Nations. Sa mabilis na galaw si Brandon at Zero ay lumaban. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga kalaban, hanggang sa naubusan sila ng bala at na-corner. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang mga kalaban na sundalo ay nalipol ng grupo ng mga reinforcement. Ito pala ay mga kasamahan ni Modus na nakontak ni Nova kanina. Mabilis nilang isinugod si Nova sa ospital nang madiskubreng buhay pa ito. Si Brandon at si Zero ay bumalik sa Amerika, sa pagkakataong iyon si Zandy at Angel ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat para sa tulong. Hindi lang iyon sinabi din ni Angel na ang ministro ay nahuli din at haharapin niya ang hustisya. Habang si Nova ay nagpapagaling din sa hospital. Sa huli si Brandon at Zero ay umalis, at dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.